Hallelujah, praise God. Pagpalain po ang Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Ngayong gabi ay patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon dahil ito po ang kinahihiligan natin, no? As far as Holy Spirit, no? Conviction po sa atin kung tayo ay mula ng ma-born again Christian, no? Na born again believer. Bagamat wala po tayong alam, no, dahil ang kaalaman at wisdom ay tanging sa Panginoon lang, kaya hingi po tayo sa Holy Spirit na siyang magturo sa atin sa gabing ito. Sa oras na ito ay pag-aralan po natin although ang buong chapter po ng 1 Timothy ang pag-aralan natin, ngunit nakatuon po ang topic natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 na sinasabi dito, kung saan itong verse na ito ay minsan hindi napapansin, ngunit mahalaga po ito. Ito po ay makita sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. Sabi niya, but godliness with contentment is great gain. Alam niyo mga kapatid, sa mundong ito, no, ang secular na mundo natin kung saan ay sinusukat ang tagumpay, no, na doon sinusukat ang tagumpay sa kayamanan, no? Kung ano ang posisyon ng tao o kaya ano ang status ng tao. Hindi man po masama 'yan, no? Sa literal na mundo kasi alam po natin na ang Diyos ay magbigay po siya ng biyayang nandito sa mundo at saka biyaya na nasa langit, no? Both po siya, hindi po natin pwede sabihin na bahala, mahirap tayo, basta mayaman tayo sa Panginoon. Although maganda pa rin yan, but ang gusto ng Diyos, yung may peace of mind tayo, malaya tayo sa lahat ng mga bagay. Ang pinupunto ko lang doon ay may contentment po, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Kaya naman po, ang tao kasi ngayon, no, sinusukat ang success ng tao sa yaman, no, sa material na mga bagay at saka estado ng buhay ng tao. Doon niya sinusukat. Kaya naman po si Paul, no, si Apostle Paul, ang sulat niya dito sa Book of Timothy, no, kung saan ina-address niya ang mga critical issue na patuloy po, no, nagpatuloy po nagkaroon ng challenge sa kahit nga po sa kasalukuyan na mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Dahil po andyan po ang panganib sa maling turo po, no? At ang baluktot na turo po kung saan ang goal lang po niya ay para magkaroon po ng material na mga bagay, no? Kung saan nawala na po ang essence of godliness, no? Ano nga ba ang godliness? According po sa Google, no, sa Merriam-Webster, nung sinearch po natin siya, nung nag-search po tayo, sabi niya, ang definition niya, sabi niya, godliness is the quality of being godly, which generally means living in a way that reflects the nature, teachings, and principle of God. It encompasses moral purity, righteousness, devotion, and spiritual value. Yun po ang sinasabi niya. And then po, mga kapatid, dito po sa 1 Timothy po, no? Si Apostle Paul po, sumulat siya kay Timothy, para po i-guide siya at i-instruct, no,
ang batang pastor, no, na si Timothy, kung saan ay siya po ang nag-lead sa church and Ephesus, kung saan po ang sambahan noon ay humarap po sila ng mga pangamba, ng mga panganib, mga kapatid. Both internal and external, panlabas at panloob po ng mga challenges. Kasi andyan po ang false teachers, no, ang mga maling turo na talagang lumaganap po, no, spreading deceptive doctrines, kung saan po nagiging sakim, no, at nagkaroon po ng confusion sa mga believers. Kung saan sinulat po ni Paul para i-address po ang mga issues na mga ito, sapagkat mali po ang turo at baluktot po ito. Na talagang tinutukan niya si Timothy, urging Timothy, meaning to say, kailangan magawa agad, no? Dinirect niya si Timothy to hold fast to sound doctrines, no? Sound teaching, na kailangan i-promote niya ang godliness at i-encourage po ang sambahan na mamumuhay po ng tama na naayon po, no, sa paniniwala at kalooban ng Panginoon. Kaya naman po ang sentro po ng mensahe natin, ito po ay isang babala, ito po ay isang warning, laban po, no, against the love of money and the false idea po that wealth is a sign of God's favor. Hallelujah, praise God. Although may pabor po ang Panginoon, pero gusto ng Diyos ay yung tamang pabor, no? Yung talagang naka-align sa Kanya. Kaya naman po ang mensahe po ni Paul, no, ay akma po, no, sa panahon po natin ngayon, no? Dito po sa kapanahunan po natin ngayon, no? Kaya naman po sa dito po sa sinasabi po ng Biblia, particularly po sa verses 3 to 5, no? Kung saan po ay inumpisahan ni Paul po na gi-warn, no, si young Timothy, the young pastor, about those who preach, no, na baluktot po, no, ang turo na ang purpose lamang na ang tawag nito, ang goal nito na ang gusto lamang makaangkin, no, magkaroon ng financial gain. Kasi nga ho, ang pagiging pastor ay hindi po hanap buhay, kundi pagbibigay po ng buhay, ika nga. No? Hallelujah, praise God. Yun po ang direction, no, sa sulat ni Paul kay young Timothy, the young pastor Timothy. Then, sa verse 3 po, sabi niya sa verse 3, may sinabi siya dito that, anong sabi niya dito? Sinabi niya dito sa verse 3, if anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching. They are conceited and understanding nothing, sabi niya. Ang totoo pong godliness ay hindi lang po panlabas, no? Hindi lang po panlabas na anyo, mga kapatid, no?
It's not about external appearances o personal, no? Personal gain. Kundi ang totoo po ay tunay, dapat genuine po, mga kapatid. Ito po ay nagmula talaga sa puso na bigay po ng Panginoon. Yung totoo po, dapat may devotion po tayo sa Panginoon. No? Na ang buhay natin po ay naka-align with God's will, no? Naka-align po sa kalooban ng Panginoon. Naka-reflect kung saan po ay naka-reflect po ang kanyang holiness at ang kanyang pagmamahal sa lahat po ng aspeto ng buhay. Hallelujah. Kaya naman po ang pagiging godliness, mga kapatid, ito po ay higit po sa relihiyon, higit po sa ritual na paniniwala ng tao, no? Ay higit po, no? Gaya ng ipinapakita po na parang kaawa-awa po, no? Kundi ito po ay about being transformed from the inside out, mga kapatid, no? Ito po ay nagkaroon ng transformation sa buhay mo. Gaya na lang po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anong sinasabi niya? If anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Meaning to say, mga kapatid, may transformation na nangyayari po sa buhay natin. Ang luma po ay winala natin at bagong buhay na po ang andoon, mga kapatid. Hallelujah. Namumuhay tayo na naka-align po sa Panginoon. Sa values po ng Diyos. Kung saan po ay dala natin, no? Ang righteousness po ng Panginoon. Hallelujah. At ito po ay nag-cultivate sa ating karakter. Ipinamumuhay natin kung saan nireflect po natin ang pagkahuli po ng Diyos. Paano ito? Example na lang natin. Kung ikaw ay nasa workplace ka, for example, tulad ko, nasa trabahoan ka, pwede ba natin i-apply yan, mga kapatid? Pwede natin gawin yan, for example, nagkataon na may inuman dyan. Naipapakita mo ba ang pagiging godliness? No? Kung saan may nakainom doon, tagay, bidyoke, sasabay ka doon. Ganun ba ang tunay na godliness? For example, nasa sistema ka ng mundo. May project kayo, ikaw ang taga-clear ng pundo dyan. Sabihin ng kasama mo, pirahin natin to, may ginansya tayo porsyento. Sasabay ka ba? No? Kung totoo, may transformation sa buhay mo, talagang may apply mo ang tinatawag natin na godliness. Hallelujah, praise God. No? Na hindi mo gayahin ang sistema ng mundo. Na yung sinabi ni, sapagkat po ang pagmamahal po ay sa mundo ay kasuklang-suklang po sa Panginoon. Yan po ang sinabi po ni sa Book of James, no? May sinabi po siya sa chapter 4. Sabi niya dito, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God. Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So, kung hindi ka na godliness ngayon, hindi mo ina-apply dahil na-transform ka sa Panginoon, minahal mo na ang mundo dahil wala na yung godliness sa buhay mo, meaning to say, kasuklam-suklam ka sa mata ng Panginoon. Ikaw ay ang kaaway ng Panginoon. Sinabi nito, becomes an enemy of God. No? Kaaway mo na ang Diyos kapag nawala na yung godliness na yan. No? Pag wala ng contentment kasi sasabay ka na sa korupsyon, sa sindikato. No? For example, hallelujah.
dito naman, kasi minsan nagagamit natin, pangalawa po mga kapatid, minsan nagagamit natin, nung una ay about the nature, no? Yung una in-explain natin, about the nature po ng godliness. Pangalawa naman po, yung maling paggamit po, the misuse of godliness. Kung saan po si Paul, nag-warning po siya, uh, against those who see godliness, no? Na ginawang kunwari nagbait-baitan, tama sa tingin nila, no? Sa sariling kapakanan lang pala, ginawang daan pa yung pagiging godliness para magkaroon ng material wealth, no? Kaya naman po naisulat niya dito sa verse 5. May sinulat siya dito sa verse 5 sa 1 Timothy. Hallelujah. Sinabi niya, "Bethink the godliness is a means to financial gain, but godliness with contentment is great gain." No? Hallelujah. Alam mo mga kapatid, ang statement na ito, ang verse na ito, kung saan po ay common po ito na nangyayari, no? Sa panahon natin ngayon. At saka meron talaga, may mga ganito talaga na mga nangyayari sa mga kasambahan, no? Na nangyayari. Hindi po nagkamali si Paul. Kaya naman po, sa kasalukuyan, ito ay nangyari talaga. Kung ito ay nangyari sa kapanahunan nila Apostle Paul at niyang Timothy, the early church, no? Sa church sa Ephesus, ito din po ay nangyayari sa kasalukuyan natin ngayon. Kumbaga parang nagkaroon ng cycle siya. Kaya naman po, kung saan, kunwari, naniniwala sila sa Diyos, yun pala po ay worldly prosperity. Hindi naman po masama magkaroon tayo ng prosperous life. Ngunit dapat may contentment po. Minsan kasi ang iba, puro na lang prosperity, prosperity sa buhay. Nakalimutan na ang Panginoon. Na kailangan natin, no, ang salvation, pagsikapan natin, hindi lang puro prosperity, prosperity. Although may prosperity, talagang ibibigay ng Panginoon, pero ang gusto ng Diyos, yung naka-align sa kanyang kalooban. Hallelujah. Then, kaya naman po si Paul, itinuro po niya ang tunay po na godliness, no? Ang tunay po na pananampalataya, ano ang tama, no? Na hindi yung puro kayamanan lang, material ng mga bagay ang hinahangad po ng tao kung saan ay nangyayari po sa kasalukuyan ngayon. Kundi ang tunay po na kayamanan ay yung paggrupo natin, no? Yung paggrupo ng relasyon po natin sa Panginoon. Na mamumuhay po tayo na may integridad. Ito po ay mensahe ni Paul sa kasambahan, lalong-lalo na po sa isang born-again believer or born-again person. Ito po ay mensahe sa taong mananampalataya, kung ano nga ba ang estado natin, kung saan nga ba tayo. Ito ba ang atin bang tunay na mithiin ay upang maggrupo ang relasyon natin sa Panginoon na namumuhay na ayon sa kanyang kalooban, no? Na may integridad po. Yun po ang importante, mga kapatid. Dahil ang buhay po dito sa mundo ay limitado po. May hangganan siya, pero sa langit po, eternal po siya. Kaya naman po si Caleb, no? Sa Old Testament, nagiging active siya at the age of 85. Bakit? Kasi alam niya na ang espiritu niya at kaluluwan niya ay
hindi po siya, no? Hindi po siya limitado para sa kanya kasi alam niya na eternal po siya. So gusto niya mapapurihan ang Panginoon, no? Maluwalhati ang Panginoon dahil alam niya na ang kaluluwa niya may pupuntahan. Yun po ay salvation. Hallelujah. So bilang isang mananampalataya, ang ating mithiin dapat, ang ating goal dapat ay hindi yung paghangad ng earthly riches, no? Kundi itaas po na mag-grow po ang ating kaalaman sa ating Diyos, kay Jesus Christ. Hallelujah. Minsan kasi ang kayamanan, no? Minsan kasi ang pera, kasi usually pera, kasali na yan sa wealth, kung anong meron tayo. Yan din po kasi, no? Ang magiging trap, kumbaga sa snare, yung parang sa Bisaya, palitag, no? Kaya naman po ang pagiging godliness, kung pantayan natin ito, nang makontento po tayo kung anong meron na, ito po ay magkaroon po tayo ng spiritual fulfillment and joy. No? Magkakaroon po tayo ng kasiyahan kasi kontento po tayo sa mga bagay. Meron kasi iba, kahit milyon na ang income, hindi pa kontento. Kaya ang iba, kahit ano lang pinapasok, kahit pagbenta ng mga illegal, pinasok nila kasi hindi sila kontento sa 10,000, 5,000, 20,000 na sahod, na income sa buwanan. Kasi humangad pa ng higit pa. Kaya si Paul nag-remind sa atin bilang isang born again Christian kung ano dapat ang pamumuhay, no? Ano dapat ang pamamaraan na gawin ng isang mananampalataya po. Hallelujah. Next po, ano nga ba ang kalagahan ng contentment, no? Paano natin i-define ang contentment? Dito po sa verses 6 and 8, same chapter po tayo sa 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 8. Ang contentment po, no? Hindi po ito sabi na passive resignation, no? But ito pa isang confident, what we call it, peaceful satisfaction sa provision po ng Panginoon. Kaya naman po si Paul, naisulat po niya sa verse 7. Sabi niya sa verse 7, anong sabi niya sa verse 7? Naisulat po ni Paul sa verse 7. Sinabi niya, for we brought nothing into the world, and we can take nothing of it. Hallelujah. Sabi niya, dahil nandito po tayo sa mundo, sabi niya, nung nandito po tayo sa mundo, wala po tayong dala. Hubad po tayo, hindi po ba nung pinanganak tayo, hubad tayo. Kaya naman po, ang pagbabalik po natin na tayo ay mamatay, wala din tayong madadala. So, ang punto nito, kahit dapat ang isang tao, no? Ano bang dala natin nung tayo ay nabubuhay? Di ba wala? Hubot-hubad tayo. Ni panty, wala tayo. Diaper, walang dala, walang bit-bit. Din, pag mamatay tayo, anong madadala natin?
Kahit ipasuot pa, ibaon yung mga golds mo, yung pera mo, aanin mo pa yon. Wala na yon, erase na lahat. So meaning to say, wala din. Hindi tayo makinabang, kundi ang makinabang, yung taong buhay pa. So useless din mga kapatid ang lahat. Yun po ang ibig sabihin ni Paul po. Kaya naman po, ang perspective na ito is foundational to understanding contentment po. Hallelujah. Kaya naman po, pumasok tayo dito sa mundo na wala. Aalis din tayo na wala. Kaya naman po sa lahat ng mga bagay, no, na meron tayo, no, ito po ay gift galing sa Panginoon. A gift from God. Kaya naman po ang tunay na contentment, ang pagiging kontento po, ay ang pag-recognize po natin, no? Recognizing that God's provision is sufficient for our needs. Kaya naman po si Paul, no, sa 2 Timothy, ay 1 Timothy chapter 5, verse 9, sinabi niya dito, 2 Timothy pala, 2 Timothy chapter 5, may sinabi siya sa 2 Timothy na yung about sufficient. May sinabi siya na may sinabi siya dito, I think in 2 Corinthians, sinabi niya dito sa 2 Corinthians na sinabi niya dito na may sinabi si yung sufficient grace, no? Five. May sinabi siya dito about the sufficient grace. I think in 1 Corinthians siya. Basahin po natin para malaman po natin. Sabi niya dito sa NIV version, sabi niya verse 10, sabi niya, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Meaning to say, yung sufficient grace po ng Panginoon, no? Kung saan talagang gina-acknowledge, ni-recognize ni Paul the sufficient grace of God.
kung ano siya ngayon, kung ano siya sa buhay niya dahil po sa grasya po ng Panginoon. No? Si Paul po ay hindi po basta-basta na tao. Sa kaalaman po, meron siya lahat ng abilidad, kaalaman. No? Pero never siya nagsabi na magaling siya, kundi dahil po sa grasya ng Panginoon. Kung anong meron siya ngayon. Oh, hallelujah! Praise God. Kaya yan po mga kapatid. Kaya naman po mga kapatid, ang pagiging kontento po, contentment, hindi po ibig sabihin, does not mean the absence of our ambition or goals. Hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo magkaroon ng ambisyon, pangarap sa ating buhay, o anuman ang layunin natin mithiin sa ating buhay. Hindi po ganun mga kapatid. Ang ibig lang sabihin nyo, dapat we are at peace. No? Ay, may peace of mind po tayo with what we have, kung anong meron tayo. Dapat magkaroon po tayo ng peace of mind kung anong meron tayo mga kapatid. Na ang grasya po ng Panginoon is enough po. No? Na ito po ay talagang totoo po na kontento tayo sa ating buhay. Hindi po dahil wala ka ng laman yung wallet mo, parang mababaliw ka na. Hindi po ganun ang turo mga kapatid. Ang gusto lang niya, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng peace of mind. Simple lang, recognizing God's provision, that it is sufficient, no? Sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay. Hallelujah, praise God. Kaya naman po minsan, may mga challenges po ang contentment, mga kapatid. Sa pamumuhay po natin, sa sosyedad po natin ngayon, kung saan po ay pinopromote po, no, ang pagkakaintindi po nila nga ang idea po ng pagiging masaya ay nakaangkop lamang po sa pagkakaroon ng maraming pera, no? Maraming mga bagay kung anong meron tayo, no? Experiences sa travel o saan man, talagang literal, no? Doon lang matatagpuan ang kaligayahan. Kaya naman po hindi ba niyo alam na ang sobra pong pag-desire na to, andun na po ang temptation mga kapatid. Nagkakaroon na ng anxiety, restlessness, no? Kaya hindi na makapahinga. Puro na lang trabaho, lahat, hirap. Kasi sobra-sobra na ang pangarap. Hindi na makatulog, nagkaroon na po ng dissatisfaction. Ang desire po natin minsan, kung sobra-sobra, yan po mga kapatid. Delikado po yan. Pag hindi na po tayo kontento. May 10,000 ka, gusto mo 100,000. Na pwede na yun, na budget mo na sa pangkain, sa pang-araw-araw, kuryente, tubig, baon ng mga anak natin. Kulang pa kasi gusto mo biglaan, mag-millionaire ka sa isang linggo lang. So, magbenta ka ngayon ng mga illegal. So, dahil sobra ang pangarap mo sa buhay, hindi mo na inalain sa Panginoon. Hindi mo na siya ni-recognize na in a proper time, no? I-bless ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat ganun po ang prinsipyo ng isang mananampalataya, ng isang born-again believer po. Dapat ganun po. Kaya naman po, ang pagpupurso po natin sa mga material na bagay, minsan, nabablind tayo, nabubulag tayo. Natakpan po ang ating mga mata at hindi natin alam ang tunay na contentment po
ang tunay na definition ng contentment po. Ang relasyon po natin sa Panginoon. Kaya naman po si Paul, talagang nagsaway siya sa verse 9. Sinabi niya, those who want to get rich fall into temptation, sabi niya, and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Yes, totoo po yan. Kasi minsan may mga narinig ako noon, may mga yung mga paluwagan, yung minsan may mga ganun, scam, nag-i-invest. Yung 10,000 mo within 3 days, magiging 12,000, maging 15,000, o magdoble siya in 1 week. May mga ganun noon, narinig. Kaya, dahil sumakay sila, maraming mga negosyo na lugi dahil lahat ng income ng negosyo nila, pinundo nila doon, hindi nila alam, scam pala. So dahil sobra po, hindi kontento sa pang-araw-araw na pamuhay, doon po, nagkaroon po ng distraction. Nawala na po, hindi na siya naka-align sa pagiging born-again believer. Yun po ang problema ng mga mananampalataya ngayon. Hallelujah, praise God. Kaya naman po ang pagiging kontento ay hindi po makikita kung ano po ang accumulate natin, mga kapatid. Pero dahil sa paniniwala na sufficient po ang ating Panginoon, kung ang ating pong identity, no, ay nakatali po kay Kristo, kay Jesus Christ. At kung tayo po ay nagtiwala, no, that He will provide sa lahat ng pangangailangan natin, tayo po ay magkakaroon po ng kapayapaan in any circumstances po. In any circumstance, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Next po, ano nga ba ang the great gain na sinasabi dito sa verse 6? Kaya nga, godliness and contentment as a true wealth. No? Ano nga ba ang the great gain dito sa sinasabi sa verse 6? Hallelujah, praise God. Ano nga ba, mga kapatid, ang sinasabi dito na yung godliness and contentment as a true wealth? Paul's declaration in verse 6, no? Ang deklarasyon po ni Paul sa verse 6, sabi niya, but godliness with contentment is great gain. Ito po, kontra po ito sa kasalukuyan po na definition ng kayamanan ng mundong ito, mga kapatid, sa literal na mundo po natin. Dahil po ang tunay po na kayamanan, sabi ni Paul, ay hindi po nakikita kung anong na-accumulate natin ng mga materials, ng mga bagay. But in a living life of godliness and contentment. This is the great gain, mga kapatid. Kaya naman po, sinasabi yun ni Paul, that life is rich in relationship with God. Yung full of purpose at magkaroon po ng peace po, ang kapayapaan. Itong great gain na ito is not just a future promise. Ngunit it is also a present reality. Kasalukuyang realidad po, hindi lang ito para sa future po na pangako niya sa kinabukasan natin. Meaning to say, living with a sense of fulfillment and joy that comes from knowing Christ and being content in His provision.
It includes a life is secure regardless of material circumstances. Hallelujah. Praise God. Next po, living in a light of eternity. When we adopt a mindset of godliness and contentment, kung i-adapt po natin ito, kung i-adapt po natin ang mindset po natin sa pagiging godliness po at kontento po sa mga bagay-bagay no anong meron sa atin mga kapatid. Napupokus po natin, masishift po natin ang ating focus from the temporary po to the eternal po. Kasi dito sa mundo ay limitado. So langit na po ang iniisip natin. We fix our eyes, no? Nakatingin po tayo. We fix our eyes to Jesus, no? Nakatuon po tayo sa taas, sa panlangit po. Kung saan po si Paul ay nag-reminds po sa atin. Nag-remind po si Paul sa atin sa verse 7. Sabi niya, we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Kaya naman po, ang ating pong tunay na kayamanan ay hindi po nasusukat kung ano po ang na-accumulate po natin dito sa mundo. But by the eternal treasures we lay up, saan po? Sa langit po. In heaven. Kaya naman po, kung tayo po ay namumuhay po when we live in light of eternity, naiintindihan po natin na ang kayamanan po dito sa mundo, no? Ay temporary lang po dito, no? Ay walang halaga po, hindi gaano, although may value siya, pero para sa atin, parang wala lang siya. No, hindi yung parang Diyosin na natin, yung sasakyan mo, matakot ka, hindi ka na makatulog dahil baka nakawin. Ganun po. Dahil po, ang tunay po na kayamanan natin ay matatagpuan po sa panahon na nakilala po natin ang Panginoong Diyos. Nang nakilala po natin si Jesucristo. Hallelujah, praise God. Na namumuhay po tayo sa kanyang kingdom. Kaya naman po, every Sunday, mga kapatid, dapat bigyan natin ng importansya po yan. Dahil namumuhay tayo sa kingdom niya. Praising God, worshiping God. No? From time to time, dapat nagkaroon tayo ng conviction sa ating buhay bilang isang born-again believer. Magbasa ng Bible, prayer, lahat kung ano-ano. Dapat ganun po, especially in prayer meeting. Dapat andun po tayo mga kapatid. At doon po tayo mag-invest kung ano po ang maglalast po forever. For example, dahil po pag mamatay tayo, ang katawan natin, ililibing siya. Ngunit ang kaluluwa po natin, ay siya po ang i-judge po balang araw. Meaning to say, pag i-judge po tayo, ano nang mangyayari? So kung talagang totoo ang pananampalataya natin, langit po ang pupuntahan ng kaluluwa natin. At yung hindi naman po at against sa kalooban ng Panginoon ay hindi tinanggap si Jesus, hindi humingi ng kapatawaran at tinanggap si Jesus at namumuhay sa kalooban ng Diyos at hindi na born again. Impyerno po ang bagsak niya. Yan po ang sinabi ng Panginoon, dalawa lang po. Kaya naman po mga kapatid, dito sa mundo natin kung saan ay define po ang definition po ng success. Kung ano po ang meron tayong position,
Hindi yung position na kung anong position mo sa trabaho, meaning to say, kung anong meron tayo na kayamanan. Ganun po. Gusto ko lang na maalala natin, no, na godliness with contentment, yan po ang tunay na mensahe po ng kayamanan. As we seek to live out this virtuous godliness that reflects our devotion to Christ and contentment that rests in His provision. We discover that we have all we need in Him. Our lives become a testimony of the sufficiency of God, of Christ, of Jesus. Dapat po ang buhay natin ay magiging testimony po kung paano po namumuhay si Kristo sa atin, na makikita nila na glory to God, no? Ang sufficient po na buhay ng ang sufficiente po, no, ng Diyos. Kaya umabot tayo ng ganito. Kaya andito tayo ngayon. Hallelujah. At kung tayo man ay binless ng Panginoon, hindi rin pwede na hindi tayo mag-bless o magiging blessing sa mga tao na nakapalibot sa atin. Na andyan po ang kapayapaan at kasiyahan. Hindi pwede na born again Christian ka, na trouble mind ka, no? Na hindi ka masaya. Dapat peace with joy, mga kapatid. Nandyan yung kapayapaan at kasiyahan palagi pag ikay born again Christian. Sa panahon na nakilala na natin si Kristo Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Kasi sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Walang makapunta sa langit kung hindi mo tanggapin si Jesus na yung Diyos at tagapagligtas. No? Ang Diyos po ay pag-ibig, no? Ang kapayapaan. He can give the peace that passeth all understanding po. Sa Kanya lang po. Kaya masabi natin na ang Panginoon po, no? Masaya po tayo dapat, no? Nananampalataya po, nakasama po si Kristo. Hallelujah, praise God. Sana po sa kulang-kulang 50 minutes, halos mag-isang oras, ay may natutunan po tayo sa salita ng Panginoon sa gabing ito.